Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay tungkol kay Hilario na isang binatang sundalo na nagbalik sa kanyang baryo matapos ang isang taon. Nang nalaman niya na inaatake ng mga aswang ang kanilang baryo, ay ginusto niyang makipaglaban pero tinutulan yon ng kanyang lolo na isang manunugis dahil ayaw siya nitong mapahamak. Nang mapasakamay ni Hilario ang mutya ng bawang na pagmamay-ari ng kanyang lolo, ay isang misyon ang itinilaga sa kanya ng kanilang kapitan. At yun ay ang pagpapadala sa kanya sa baryo ng mga aswang. Magiging matagumpay kaya si Hilario sa mapanganib niyang misyon? Sapat nga ba ang kakayahan niya bilang isang sundalo at ang kapangyarihan ng mutya ng bawang upang mawakasan niya ang pag-atake ng mga aswang sa kanilang lugar? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Lolo Miguel! Andito na po ako! Nagbalik na po ang pinakagwapo niyong apo! Hilario, apo ko! Aba, ang pinakagwapo kong apo! Sa wakas ay nakauwi na! Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ng binatang sundalo na si Hilario sa kanyang lolo Miguel nang madatnan niya ito sa labas ng kanilang kubo. Makalipas ang mahigit isang taon na pakikipaglaban sa mga rebelde, ay nakabalik na si Hilario sa baryo kung saan siya isinilang at lumaki. Grabe, lo! Namiss ko kayo! Aba, ako rin naman na po. Pero ang akala ko namatay ka na sa pakikipagbakbakan mo doon sa mga rebelde. Lagpas isang taon na kasi, simula nung umalis ka rito. Yan ang hinding-hindi mangyayari, lolo. Hindi po ako pwedeng mamatay dahil alam kong kahit kaluluwa na lamang ako, ay hahampasin niyo pa rin ako ng pamalo niyo. Baka nga gamitan niyo pa ako ng orasyon para bumangon ng bangkay ko eh. Ano ba tingin mo sa akin? Gumagamit ng itim na kapangyarihan? Biro lang po, kayo naman. Medyo nahirapan lang po kaming pasukin yung mga rebelde kaya natagalan po yung misyon namin. Pero lo, wag po kayo mag-alala. Dahil magiging mahaba-haba po ang pahinga ko ngayon. Dito po muna ako sa bahay nyo. Dahil na-miss ko po talaga kayo, lo eh. Dapat lang na hindi ka mamatay. Aba, ikaw na nga lang ang kasama ko sa buhay tapos mawawala ka pa. Aba, hindi mangyayari yon. Hindi pwede. Lo, pumasok po muna tayo sa loob. At medyo mainit po dito sa labas eh. O sige. Pasok ka. Tamang-tama. At nagluto ako ng minatabis na saging. Hindi ba't paborito mo yon, apo ko? Aba, ayos ah. Oo nga po, matagal na akong hindi nakakakain ng luto nyo. Parang alam nyo na parating ako ah. Nagluto kayo ng paborito kong meriende. Aba, kilala mo naman ako. Malakas ang aking radar. O tara na sa loob para makapagpahinga ka na rin. Sigurado ko na napagod ka sa biyahe. Pagkasamang pumasok sina Hilario at Lolo Miguel sa kanilang kubo, hindi napigilan ni Hilario ang mapangiti matapos niyang umupo sa upuang gawa sa kawayan. Wala kasing pinagbago ang bahay nila. Kung ano yun nung umalis siya, ay ganun pa rin yun. Nakasabit pa rin sa isang parte ng dingding ang mga agimat at mutya ng kanyang lolo. Kilalang antingero at manunugis ng aswang si Lolo Miguel sa kanilang baryo. Bukod doon, ay may kaalaman din ito sa panggagamot, kaya ito ang takbuhan ng mga tao na may sakit na hindi kayang
magpagamot sa ospital dahil sa kakapusan ng pera. Maya-maya ay lumabas si Lolo Miguel mula sa kusina na may dalang isang pinggan na may laman na minatamis na saging. Inabot nito yon kay Hilario kasama ang tinidor. Tinikman yun ni Hilario at muli siyang napangiti. Ay nako! Namiss ko talaga ang luto mo, Lolo. Puro kasi mga dilata at instant noodles ang ulam namin sa kampo eh. Butit nakauwi na ako rito. Kasi paniguradong puro lutong bahay na ang kakainin ko simula ngayon. Hayaan mo at araw-araw kitang ipagluluto ng mga paborito mong pagkain. Hindi kasi natin alam at baka bigla ka na namang ipatawag para sa isang misyon. Nako, malabo po mangyari yun, Lo. Sinabi ko po sa commander namin na magpapahinga muna ako. Pumayag naman po. Ay teka, oo nga po pala. Kumusta naman po kayo rito, Lo? May mga bago bang balita dito sa atin o mga nangyari habang wala ako? Ayos lang naman ako. Paminsan-minsan ay pinupuntahan ako rito ng kaibigan mo si Tikboy. Kaya meron akong nakakausap. Bago po kasi ako umalis binilin ko po kayo kay Tikboy Nadalaw-dalawin kayo rito kahit papano at makipagkwentuhan sa inyo. Alam ko po kasi na hindi pwedeng lumipas sa maghapon na wala kayong nakakausap kasi mapapanisan kayo ng laway at baka mawala kayo sa katinuan. Loko ka talaga, bata ka. Pero totoo naman yung sinabi mo. Kilala mo naman ako. Kahit paulit-ulit ang mga kwento ko, ay gusto kong may nakakausap ako. Kaya napakalaking bagay din talaga na kinakausap ako niyang si Tikboy. At tungkol naman sa tanong mo, kung ano ang bagong balita dito sa baryo natin, ay meron. Hindi na nga ito matatawag na isang balita, kundi isang napakalaking problema. Ho? Aba, ano pong problema ang sinasabi niyo? Saka ko na lamang sasabihin sa'yo kapag nakapagpahinga ka na. Ang pangit naman nakararating mo lang problema ang agad na bubungad sa'yo. Sabihin niyo na po ngayon, Lo. Gusto ko na pong malaman yung problema na yan. Magpahinga ka na lang muna at pagkatapos ay saka ko sa'yo sasabihin. Hindi na pinilit ni Hilario si Lolo Miguel na sagutin ang kanyang katanungan. Kilala niya ito na kahit na anong pilit ang gawin niya, kapag sinabi nitong hindi, ay hindi talaga pwede. Pero kahit hindi niya pa alam ang problemang yun, ay nagdulot na agad yun ng kaba kay Hilario. Pagkatapos kumain ng merienda, ay nagtungo na si Hilario sa maliit niyang kwarto. Halatang hindi yun pinabayaan ni Lolo Miguel dahil maayos pa rin ang mga gamit na naroon. Nang dahil sa pagod sa biyahe, pagkahiga niya ay nakatulog na agad siya makalipas lamang ang ilang minuto. Ngunit halos isang oras pa lamang na nakakatulog si Hilario nang magising siya dahil may isang lalaking tumatawag sa kanya sa labas. Kilala niya ang nagmamay-ari ng boses na yun. Yun ay walang iba kundi si Tikboy, nakababata at nag-iisa niyang kaibigan sa kanilang baryo. Kahit bitin pa ang tulog, ay bumangon si Hilario. Binuksan niya ang pinto at pagkakita sa kanya ni Tikboy, ay masaya siya nitong niyakap. Pare! Totoo nga sinabi ni Lolo Miguel. Nakauwi ka na. Akala ko'y nagbibiro lang siya. Uy, ano ba yan? Bakit may payakap-yakap ka pang nalalaman? Akala mo naman galing ako sa ibang bansa, pambihira ka, oo. Siyempre, na-miss kita pare. Ang tagal mo ring nawala O teka, kumusta ka nga pala? Hindi ka ba tinamaan ng bala sa pakikipagretratan mo sa mga rebelde? Sa awa naman ng Diyos pare, hindi naman. Oo nga pala. May pasalubong ako sa'yo. Sandali, kukunin ko lang ha. Bumalik si Hilario sa kwarto at binuksan ang dala niyang traveling bag. Kinuha niya mula roon ang isang paper bag. Binalikan niya si Tikboy
at sa kanya inabot ang paper bag. Wow! Talagang may pasalubong ka pa, ha? Pero hindi mo naman ako kailangan pasalubungan, pare. Okay na ako na nakauwi ka ng buhay at kumpleto pa ang parte ng katawan mo. O ganun ba? O di madali naman akong kausap eh. Akin na yan. Siyempre, joke lang. Ito naman, di na mabiro. Parang hindi mo naman ako kilala. Joker ako, di ba? Ano ba kasi to? Buksan mo para malaman mo. Sandali. Teka, ang hirap naman buksan ito. Talagang may pa-scotch tape pa. Parang gusto mo kong pahirapan ang gusto, ah. Teka, ito na. Wow! T-shirt! Hindi lang isa, kundi 3. At lahat maganda pa. Salamat, pare, ha. The best ka talaga. May pamporma na naman ako nito. Ayos. Binili ko yan sa mall dun sa Maynila nung napadaan ako dun. Salamat pala kasi ang sabi sa akin ni Lolo Miguel ay madalas ka raw nagpupunta rito para kausapin siya. Di ba yun naman ang bilin mo sa akin bago ka umalis? Ginagawa ko lang kung anong sinabi mo, pare. Ay, oo nga pala. Kailan ulit ang alis mo? Ikaw naman kararating ko lang tapos pag alis ko agad ang tanong mo. Di ko pa alam eh. Matagal-tagal ako na magpapahinga ngayon. Sunod-sunod kasi ang misyon ko kaya naisip ko na mag-request na magpahinga muna ako. Tutulungan ko na lang muna si Lolo Miguel sa pag-aalaga niya ng mga manok. Saka may ipon naman ako kaya alam kong mabubuhay naman kami ni Lolo. Iba na talaga kapag sundalo. Maraming pera. Yan ang akala mo. Pero alam mo, pare, palagi nga kitang ipinagmamalaki sa mga tao dito sa atin eh. Kaya lang, pre, medyo wrong timing ang pag-uwi mo rito sa atin ngayon. Bakit naman wrong timing? Kasi sinasalakay ng mga aswang ang baryo natin gabi-gabi. Hindi ba nasabi sa iyo yun ni Lolo Miguel? Hoy, Tikboy! Ikaw talaga bunganga mo! Nagulat si Tikboy nang biglang dumating si Lolo Miguel. Halatang galing sa palengke ang matanda dahil may bit-bit itong bayong. Ay, Lolo, ikaw pala yan. Binisita ko lang po si Hilario nang sabihin niyo po na nandito na po siya. Umuwi ka na muna sa inyo, Tikboy. Hindi mo ba nakikitang papalubog na ang araw? Aba, oo nga pala, no? Sige, Hilario, ha. Uwi na ako. Magkita na lang tayo bukas. Salamat pala ulit dito sa pasalubong mo, ha. Nagmamadaling umalis si Tikboy. Dire-diretsong pumasok si Lolo Miguel sa bahay. Habang si Hilario ay sandaling napatulala dahil sa sinabi ng kaibigan niya tungkol sa mga aswang. Sinundan ni Hilario si Lolo Miguel sa kusina. Isa-isa nang inilalabas ni Lolo Miguel mula sa bayong ang mga pinamili nitong gulay at karne ng baboy. Lolo, totoo po ba yung sinabi ni Tikboy? May mga aswang na sumasalakay dito sa baryo natin? Yung po ba ang tinutukoy niyong malaking problema? Oo. Yun nga, Hilario. Ayoko sanang ipaalam yun sa'yo kasi ang plano ko ay papuntahin ka muna sa tita Cora mo doon sa Maynila. Ayokong habang nagkakagulo rito ay nandito ka, Apo. Ibig bang sabihin nakikipaglaban na naman po kayo sa aswang? Ganun na nga, Hilario. Pero masyado na po kayo matanda para sa mga ganung bagay. Hindi na po kayo kagaya nung medyo bata-bata pa kayo. Ang dapat po, Lolo, ay kayo po ang pumunta dun sa Maynila, kala Tita Cora. Dahil mas ligtas kayo ron. Yan ang hindi ko maaaring gawin. Alam mong ako lang ang may sapat na kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang dito sa lugar natin, Apo. Sigurado ko na kapag nawala ako rito, ay tuluyang maaangkin ng mga pesteng aswang na yon ang ating baryo. At hindi ako papayag na mangyari yon. Isa pa, wala ka naman dapat ipag-alala. May ilang mga kalalakihan akong kasamang nakikipaglaban sa mga aswang. Suportado rin kami ni Kapitan Luis. Kahit na, Lo, hindi pa rin nun mababago ang katotohanan ng matanda na ho kayo. Ano kung matanda na ako? Hindi mapipigilan ng edad ko ang pakikipaglaban ko sa mga aswang.
Bata palag ako, ay sinanay na ako para maging manunugis. Kaya hanggang sa aking huling hininga, ay manunugis pa rin ako. Saka ano bang ikinakatakot mo? Nasa akin ang mutya ng bawang. Napatingin si Hilario sa kwintas na nakasabit sa liig ni Lolo Miguel. Meron yung palawit na bato na puti ang kulay. Kahugis yon ng isang butil ng bawang. Yun ang tinutukoy ng lolo niya na mutya ng bawang. Bata pa lamang si Hilario ay nakikita niya ng suot yun ng kanyang lolo. Ayon sa matanda ay ipinamana yon ng lolo nito na isa ring manunugis. Yun ang nagbibigay kay Lolo Miguel ng kakaibang lakas sa tuwing nakikipaglaban ito sa mga aswang. Bukod doon ay nagbibigay din yun ng proteksyon mula sa mahihinang aswang. Kaya bukas ay umalis ka na muna rito, Apo. Magtungo ka muna sa tita Cora mo. Mabait naman yon. Kaya papayag yon na manirahan ka muna sa bahay niya pansamantala. Papadalhan na lamang kita ng telegrama kapag natapos na ang problema ng baryo natin. Tapos saka ka bumalik dito. Ayoko, Lo. Hindi ko po kayo iiwan habang nasa ganitong sitwasyon ng ating baryo. Kung hindi ko po kayo mapipigilan sa pagharap nyo sa mga aswang, tutulungan ko na lang po kayo sa pakikipaglaban kung sakaling muli silang sumalakay dito. Ay nako, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ayoko ngang nandito ka dahil ayokong mapahamak ka. Pasensya na, Lo. Pero buo na po ang desisyon ko. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Hindi ko po kayo iiwanan. Matalim ang mga matang tinignan ni Lolo Miguel si Hilario. Maya-maya ay napailing ito. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ko alam kung kanino ka nagmana. Sa inyo po ako nagmana, Lolo Miguel. Parehas lang po tayong matigas ang ulo. Ewan ko sa'yo. Pero sige, kung hindi kita mapipilit na umalis, ay wag na. At ayokong pilitin ang ayaw. Ngunit may isang bagay akong hihilingin sa iyo. Ayokong makikialam ka sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hayaan mo na yun sa amin ng mga kasamahan ko rito sa baryo. Hindi naman yata pwedeng mangyari yun, Lo. Minamaliit niyo ba ang kakayahan ko sa pakikipaglaban? Baka nakakalimutan niyo po na isa akong sundalo. Sanay po ako sa pakikidigma. Hindi ko minamaliit ang kakayahan mo, Hilario. Iba ang pakikipaglaban mo sa mga rebelde at iba rin ang sa mga aswang. Ayoko lang talaga na mapahamak ka. Gusto lang kitang protektahan. Kaya kung ipipilit mo yung gusto mo na tutulong ka sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay wala akong magagawa, kundi ang sapilitan kang paalisin dito. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay ho. Payag na po ako sa gusto nyo. Hindi po ako makikialam sa pakikipaglaban nyo sa aswang, basta dito lang po ako at hindi ako aalis. Napakamot si Hilario sa likod ng kanyang ulo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang sa sandaling makita niyang nakikipaglaban na sa mga aswang ang lolo niya, ay hindi niya kayang pigilan ang sarili niyang tulungan ito. Simula nang malaman ni Hilario ang tungkol sa pagsalakay ng mga aswang sa kanilang baryo, ay palagi na siyang hindi mapakali, lalong-lalo na pag sumasapit ang gabi. Habang nakahiga siya sa banig tuwing gabi, ay nananatili siyang dilat at nakikiramdam sa paligid. Hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata dahil sa takot na baka bigla na lamang sumalakay ang mga pesteng aswang. Lumipas ang ilang gabi na wala namang kakaibang nangyari at tila tahimik ang buong baryo. Ngunit hindi siya nagtiwala sa katahimikan na yon. Alam niyang ang mga aswang ay marunong maghintay at pumili ng tamang oras ng pagsalakay. Kaya't pinili niyang manatiling alerto. Hindi siya nagpakampante at sa puso niya ay laging may kaba
na baka sa susunod na gabi ay sumalakay na ang mga aswang. Isang umaga, nagtungo si Hilario at Tikboy sa ilog na nasa dulong parte ng baryo. Bata pa lang ay yun na ang paborito nilang puntahan para maligo o kaya naman ay tumambay. Naligo sila sa ilog ng araw na yon. Nang magsawa na sila sa paglulublob sa malamig at malinis na tubig, ay umahon na sila at naupo sa tabi ng ilog. Grabe, napakalaki na talaga ng pinagbago ng baryo natin simula nung umalis ako, pare. Dati kahit gabing-gabi na, ay may mga bata pa naglalaro sa labas. Pero ngayon, pare, wala na. Siyempre, lahat ay nag-iingat sa mga aswang. Alam mo kasi, walang senyales kung kailan sila aatake. Bigla na lang silang aatake tapos magigising na lang ang lahat na takot na takot. Buti na lang at meron tayong Lolo Miguel na nangunguna sa pagharap sa mga aswang. Isa pa yan si Lolo sa problema ko eh. Kung ako sana masusunod, ayoko na makipaglaban siya sa mga aswang, pare. Bakit naman? Paano ng baryo natin kung titigil na siya sa pagiging manunugis? Paniguradong marami sa atin ang mamamatay. Tikboy, matanda na kasi si Lolo Miguel. Kahit pa meron siya makapangyarihang mutya, ay mahina na ang katawan niya. Natatakot kasi ako na baka malasin siya at may mangyaring hindi maganda sa kanya. Alam mo naman siguro ang sinasabi ko. Naiintindihan naman kita, pare. Pero pare, sino naman ang papalit kay Lolo Miguel kapag nagretiro na siya sa pagiging manunugis? Di ako. Sino pa ba ang pwedeng pumalit sa kanya kundi ako na apo niyang mula ng isilang, kasama na niya? Bakit? May alam ka ba sa pakikipaglaban sa mga aswang? Wala. Pero lahat naman ng bagay natututunan. Saka may experience naman ako sa pakikipaglaban eh. Sa mga rebelde nga lang. Pero at least, may alam ako kung paano makipaglaban, di ba? Ewan ko, pare. Pero iba kasi yung mga aswang kaysa sa mga rebelding nakalaban mo. Kahit wala silang armas, napakabangis nila. Marami-rami na nga silang napapatay dito sa atin eh. Ang ipinagtataka ko lang ay kung paanong hindi sila nauubos. Marami na rin namang napatay na mga aswang sina Lolo Miguel. Pero habang tumatagal, ay parang ganun pa rin ang dami nila. Napaisip si Hilario sa huling sinabi ni Tikboy. Sumagi sa isip niya na baka may paraan ang mga aswang kaya nakakapagparami ang mga yon. Sa kanyang palagay, ay yun ang dapat nilang malaman upang mapigilan nila ang pagdami ng mga aswang hanggang sa tuluyan ng maubos ang mga yon. Pagkagaling ni Hilario sa ilog, ay umuwi na siya sa kanilang bahay. Naabutan niya si Lolo Miguel na nagkakape sa labas ng bahay habang nakaupo sa upuang ito mismo ang gumawa. Umupo si Hilario sa tabi ng kanyang lolo. Galing ka ba sa ilog? Abay basang-basa ka eh. Opo, kasama ko po si Tikboy. Namiss ko rin po kasi yung ilog natin dito eh. Naalala ko tuloy nung bata ka pa. Minsan kapag pinapatulog kita sa tanghali ay tumatakas ka at alam kong sa ilog ka nagpupunta kasama si Tikboy. Tapos hahabulin kita ng pamalo pero hindi naman kita naaabutan kasi napakabilis mong tumakbo. Naaalala niyo pa rin po yun, Lo. Nakakatawa nga yun. Ang sarap tuloy bumalik sa pagiging bata. Kapag matanda na kasi, ang dami ng problema at responsibilidad na iniisip. Pero dapat ay magpasalamat ka sa Diyos at nakarating ka sa edad mo ngayon. Kasi marami na hindi umaabot sa ganyang edad dahil namamatay kagad. Sa araw-araw na paggising natin ay isang biyaya na yon sa ating Panginoon. Sa bagay, may punto naman po kayo sa sinasabi niyong yan, Lo. Pero ikaw, Lo, anong sikreto mo at buhay ka pa rin hanggang ngayon? Ang ibig ko pong sabihin bakit ang haba po ng buhay niyo?
Alam mo, Apo, naniniwala kasi ako na kapag naging mabuti ka sa iyong kapwa, ay pagpapalain ka ng ating Panginoon Diyos. Hindi naman siya nagbubuhat ako ng sarili kong bangko, pero nakikita mo kung paano ko makitungo sa mga tao rito sa ating baryo. Halos buong buhay ko ay inilaan ko sa pagtulong sa pamamagitan ng panggagamot. At ngayon naman ay pakikipaglaban sa mga aswang. Siguro, ang pagpapalang ibinibigay sa akin ng Diyos ay ang pagkakaroon ng mahabang buhay. Tama ka dyan, Lo. Saka hindi ka pa pwedeng mamatay. Marami ka pa kasing matutulungang tao. Malaking kawalang ka sa baryong to kung sakali, Lo. Hindi ko po to sinasabi dahil lolo kita, ha. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Teka, bakit ba ganyan ang pinag-uusapan natin? Gusto mo na ba ako mamatay, Hilario? Siyempre hindi po, Lo. Napag-uusapan lang naman po natin eh. Saka, dapat ay maabutan nyo pang magiging apo nyo sa akin. Makikipaglaro ka pa sa kanila, di ba? Bago mo ko bigyan ng apo, ay maghanap ka muna ng nobya. Wala pa po akong oras para sa ganyan eh. Alam nyo naman na naging abala po ako nitong mga nakaraang taon. Pero hayaan nyo at susubukan kong paglaanan ng oras ang paghahanap ng girlfriend. Malay nyo, nandito lang pala sa baryo natin ang mapapangasawa ko, di ba? Oo na. Ikaw ay magbanlaw na nga roon at kanina ka pambasa. Baka mamaya ay magkasakit ka pa niyan. Tumayo na si Hilario at nagtungo sa likod ng kubo kung saan naroon ang kanilang banyo. Nag-igib siya ng tubig sa balon at saka siya nagbanlaw. Hindi maalis ang ngiti niya sapagkat napagtanto niya na mapalad siya sapagkat kasama pa rin niya ang kanyang lolo. Napakaswerte rin niya dahil meron siyang lolo na kagaya ni Lolo Miguel na kahit minsan ay pagalit magsalita pero alam naman niyang mahal na mahal siya. Pagsapit ng gabi ay pinilit ni Hilario na maging gising dahil sa pangamba na baka magkaroon ng pag-atake ng mga aswang. Pero hindi niya nagawang paglabanan ng antok at hindi nagtagal ay nakatulog siya. Makalipas ang ilang sandali ay napabalikwas ng bangon si Hilario dahil sa sigawan ng mga tao sa labas. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Lolo Miguel. Kaya lumabas na rin siya. Nakita niya si Lolo Miguel na may hawak na itak. Hilario, dito ka lang. At kahit na anong mangyari ay huwag kang lalabas. Umaatake na ang mga aswang. Lo, tutulungan ko kayo! Nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan. At ayoko nang maging paulit-ulit. Dito ka lang. At huwag mo nang subukang ipilit ang gusto mo. Dahil talagang magagalit ako sa iyo. Hindi na nagsalita pa si Hilario nang hawakan ni Lolo Miguel ang mutya ng bawang at mariin itong pumikit. Mutya ng bawang. Gabayan at bigyan mo ko ng proteksyon. Tulungan mo kong labanan ng kasamaan upang mailigtas ko ang mga tao dito sa aming baryo. Nagmamadaling lumabas si Lolo Miguel. Tumayo si Hilario sa may pintuan at mula roon ay nakita niya ang mga aswang na umaatake sa mga tao. May ilan na pumapasok pa sa mga bahay habang sina Lolo Miguel at ang ibang kalalakihan ay nakikipaglaban sa mga yon. Hindi pwedeng wala akong gawin. Pasensya ka na, Lolo, pero susuwayin muna kita. Malalaki ang mga hakbang na nagtungo si Hilario sa kusina. Naghanap siya ng bagay na maaari niyang gamiting sandata sa pakikipaglaban sa mga aswang. Wala na siyang nakitang itak, kaya kutsilyo na lang ang kinuha niya. Saka siya nagmamadaling lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Hilario nang makita niyang may isang aswang ang tumatakbo papalapit kay Lolo Miguel na nakatalikod. Abala ang lolo niya sa pakikipaglaban sa aswang, kaya hindi nito pansin ang aswang
na nasa likod nito. Mabilis na tumakbo si Hilario papunta sa aswang. Agad niya tong sinaksak ng kutsilyo sa batok. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng aswang. Kaya napalingon si Lolo Miguel. Gulat na gulat ito nang makita si Hilario. Hilario! Anong ginagawa mo rito? Bumalik ka sa bahay! Hindi pwede, Lolo. Tutulungan ko kayo sa pakikipaglaban. Hinugot ni Hilario ang kutsilyo sa batok ng aswang at sa kanya nilaslas ang leeg nito. Nawala ang atensyon ni Lolo Miguel kay Hilario nang isang aswang ang biglang umatake rito. Nagpatuloy ito sa pakikipaglaban habang si Hilario ay ganun din ang ginawa. 2 aswang pa ang napatay ni Hilario hanggang sa sabay-sabay na umatras ang mga natitirang aswang. Nang wala na ang mga yon, ay naiwan ang ilang bangkay ng mga aswang na nakahandusay sa lupa. Habang masayang nagsisigawan ang mga kalalakihang nakipaglaban sa mga aswang, ay lumapit si Lolo Miguel kay Hilario. Kinabahan si Hilario dahil napakaseryoso ng muka ng lolo niya. Ramdam niya ang galit nito sa kanya. Umuwi na tayo, Hilario. Opo, Lo. Napakagat ng labi si Hilario. Saka siya sumunod sa lolo niya, pauwi sa bahay nila. Pagdating doon, ay dumiretso si Lolo Miguel sa kwarto ni Hilario. Nagulat siya nang makitang inilalagay ng matanda ang mga damit niya sa kanyang traveling bag. Natatarantang pinigilan ni Hilario si Lolo Miguel. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay nito. Lo, teka! Ano pong ginagawa niyo, Lo? Bitiwan mo ko, Hilario! Ano pong ginagawa niyo? Bulag ka ba? At hindi mo nakikita? Iniimpake ko na ang mga damit mo dahil aalis ka na rito. Doon ka na muna sa tita Cora mo sa Maynila. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na kapag sinuway mo ko, ay aalis ka? Oo nga po. Pero kung hindi po ako lumabas, ay baka nasaktan o napatay kayo ng aswang na muntik nang umatake mula sa likod niyo. Wala akong pakialam sa rason mo. Ang usapan ay usapan. Isa pa, kasama yon sa pagiging manunugis. Hindi pwedeng hindi ka masusugatan o mamamatay kapag nakikipaglaban ka. Mamamatay? Lolo naman, ayoko pang mamatay ka. Hindi ko pa kaya mawala ka sa buhay ko, Lo. Marami pa akong pangarap na gusto matupad para sa inyo. Para sa atin. Sana maintindihan niyo naman po na hindi ko kaya magpunta kina Tita Cora habang alam ko na nanganganib ang buhay niyo rito. Ayoko ring mamatay ka. Kaya ayokong tumutulong ka sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nakita niyo naman po kanina, di ba? Na kaya kong makipaglaban. Kaya wala po kayong kailangan na ipag-alala sa akin. Kaya ko po ang sarili ko, Lo. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa iyo kapag ipinagpatuloy mo ang pagtulong mo sa amin, Hilario. Naniniwala po ako, Lo, na malaki po ang maitutulong ko para matigil ng pagsalakay ng mga aswang dito sa baryo natin. Pasensya na po, Lo, pero hindi ako aalis dito hanggat hindi nauubos ang mga aswang na yon. Kung mahalaga sa inyo at mahal nyo ang ating baryo, ay ganun din po ako. Dito ako isinilang at nagkaroon ng isip. Bigyan nyo naman po ako ng pagkakataon na ipagtanggol ang lugar na to. Ibang lugar nga po na ipagtatanggol ko eh. Bakit dito sa sarili kong lugar ay hindi ko magawa? Biglang natahimik si Lolo Miguel sa sinabing yun ni Hilario. Nang dahil sa samot-saring emosyong nararamdaman ni Hilario, ay hindi niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Maya-maya pa ay marahang tinapik ni Lolo Miguel ang balikat ni Hilario. Talagang ang apo kita. Sa akin ka nga talaga nagmana. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa'yo. Lalo na nung nasa ganyang edad mo ko. Pinipigilan kasi ako noon ng lola mo sa tuwing nakikipaglaban ako sa mga aswang.
Gusto niyang talikuran ko na ang pagiging manunugis dahil mas gusto niya ng tahimik na buhay. Pero hindi ako nakikinig sa kanya. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Kung ganun ay naiintindihan niyo naman po pala ako, Lo eh. Kaya sana, ay hayaan niyo na akong tulungan kayong makipaglaban sa mga aswang. Lo, nangangako po ako sa inyo na hindi ko hahayaan na mamatay ako. Sige, pumapayag na ako. Total naman sa tingin ko, ay hindi na talaga kita mapipigilan sa gusto mong gawin. Pero panghawakan mo yung pangako mo na yan, na hindi ka mamamatay dahil sa mga aswang. Dahil hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag may nangyaring masama sa iyo, Apo. Nangangako po ako sa inyo, Lo. Maraming salamat po at pumayag na kayo sa gusto kong gawin. Mahigpit na niyakap ni Hilario si Lolo Miguel. Tinapik nito ang likod niya. Sa totoo lang, ay naiintindihan niya si Lolo Miguel kung bakit ayaw nitong makipaglaban siya sa mga aswang. Alam niyang ayaw nito na masasaktan siya dahil ang tingin pa rin nito sa kanya ay siya pa rin ang batang si Hilario. Pero nais niyang ipakita sa kanyang lolo na hindi na siya bata at kaya niya nang maging tagapagtanggol. Hindi lang bilang isang sundalo, kundi isang normal na mamamayan ng kanilang baryo. Kinabukasan ay sumama si Hilario kay Lolo Miguel sa liwasan dahil nagpatawag doon ng pagpupulong si Kapitan Luis. Pagdating nila roon ay marami ng tao. Pagkakita ni Hilario kay Tikboy ay tumabi siya rito at nakinig sila sa sinasabi ni Kapitan Luis na nasa kanilang unahan. Mga kasama, alam kong marami sa inyo ang hanggang ngayon ay natatakot dahil sa nangyaring pag-atake ng mga aswang noong nakaraang gabi. Ngunit kung meron mang magandang nangyari, ayon ay walang napatay ang mga aswang sa atin. Bagkus, sila nabawasan ng bilang at yun ay dahil sa ating magigiting at matatapang na kalalakihang nakipaglaban kagabi. Siyempre, yun ay sa pangunguna ng nag-iisang manunugis sa ating baryo na si Lolo Miguel. Tumingin si Kapitan Luis kay Lolo Miguel at ngumiti. Binatilyo pa lang si Hilario ay kapitan na ng baryo nila, si Kapitan Luis. Mahal na mahal ito ng mga tao dahil sa kabutihan nito sa lahat at sa pagiging bukas ng puso nito sa pagtulong. Lolo Miguel, lubos ako nagpapasalamat sa iyong dedikasyon sa pagtatanggol sa ating baryo mula sa mga aswang. Salamat din sa pagsasanay mo sa ilang mga kalalakihan para maging kagaya mo. Napakalaking bagay na mga nagagawa mo para sa ating lahat. Walang anuman, Kapitan. Ginagawa ko ang mga yon dahil sa pagmamahal ko sa ating baryo. Marami pang sinabi si Kapitan Luis. Puro magagandang salita na nagbibigay ng pag-asa ang lumalabas sa bibig nito. Alam ni Hilario na sinasabi yon ng kanilang kapitan upang hindi panghinaan ng loob ang mga tao. Pero para sa kanya ay dapat na pagtuunan ng atensyon kung bakit tila hindi nauubos ang mga aswang na sumasalakay sa kanilang lugar. Matapos ang pagpupulong ay isa-isa nang nag-aalisan ang mga tao. Hinayaan ni Hilario na maunang umalis sina Tikboy at Lolo Miguel. Hindi nagtagal ay nilapitan ni Hilario si Kapitan Luis. Hilario, ikaw pala yan. Hindi ko alam na nakabalik ka na pala. Magdadalawang linggo na po ako rito sa atin. Hindi lang po talaga tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkasalubong po sa daan. Gusto ko rin po sanang ipaalam sa inyo na isa na ako sa makikipaglaban sa mga aswang. Natutuwa ako sa sinabi mong yan. Kailangan talaga na madagdagan ng mga nakikipaglaban sa mga aswang, lalo na't ang iba ay napatay na ng mga nakaraang pagsalakay. Kapitan,
meron pa pala akong gustong sabihin sa'yo. At sana ay wag mong masamain at wag mong isipin na nakikialam ako sa kung paano mo pinamumunuan ang ating baryo. Pero sa aking palagay, ay hindi sapat na nakikipaglaban lamang tayo sa mga aswang. Anong ibig mo sabihin? Hindi ba't ang pakikipaglaban sa mga aswang ang paraan upang masugpo sila? Alam ko po, pero nasabi rin sa akin ni Tikboy na parang kahit marami nang napatay na mga aswang sina Lolo Miguel, ay parang hindi nababawasan ang bilang nila. Magbibigay lang po sana ako ng suwestyon na alamin natin kung bakit hindi sila nauubos. Alamin natin ang dahilan kung bakit parang parami sila ng parami at kung ano bang pakay nila sa baryo natin, kung bakit sila dito palaging sumasalakay. Kapag nalaman po natin ang mga sagot sa mga yan, sigurado ko na mas magiging madali ang pagsugpo natin sa kanila. Magandang ideya sinabi mo, Hilario. Hayaan mo at magtatalaga ako ng mga tao para alamin ang kasagutan kung bakit tila hindi maubos-ubos ang mga aswang. Maraming salamat po, Kapitan. O paano na? Mauna na ako May mga kailangan pa akong gawin. Ngumiti muna si Kapitan Luis. Bago yun, tuluyang umalis. Nang sandaling yun, ay tahimik na nagdasal si Hilario na sana ay malaman na nila ang kasagutan kung bakit hindi nauubos ang mga aswang na sumasalakay sa baryo. Malakas kasi ang paniniwala niya na yun na lamang ang tanging pag-asa upang tuluyan ng bumalik ang kapayapaan sa kanilang baryo. Nang sumunod na gabi, ay muling nagkaroon ng pag-atake ng mga aswang. Sa pagkakataon na yon, ay hinayaan na ni Lolo Miguel na makipaglaban si Hilario. Isang itak ang ginamit ni Hilario sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sumugod sila sa mga aswang kasama ang ilan pang matatapang na kalalakihan sa kanilang baryo. Hindi sila nag-atubili at buong tapang nilang hinarap ang mga halimaw. Isang aswang ang biglang lumundag mula sa isang puno, ngunit mabilis yung sinalubong ni Hilario ng malakas na hataw ng itak. Napaatras ang nilalang habang dumudugo ang nasugatan nitong balikat. Sinugod niya ang aswang at tinapos niya ang buhay nito sa pamamagitan ng pagtarak ng itak sa tapat ng puso nito. Sa pagkakataon na yon, ay mas naging magaan ang paggalaw ni Hilario dahil alam niya na may basbas ng kanyang lolo ang ginagawa niya. Ngunit sa gitna ng pakikipaglaban ay napahinto si Hilario nang mapansin niya na may binubuhat na isang katawan ang ilang kalalakihan. Mas lalo siyang kinabahan nang malaman niyang papunta ang mga yon sa bahay nila. Iniwanan ni Hilario ang pakikipaglaban sa mga aswang at tumakbo siya papunta sa mga kalalakihang pumasok sa kanilang bahay. Labis siyang nagimbal nang makita ang dugoang katawan ni Lolo Miguel. Naroon din si Tikboy na tumulong sa pagbuwat sa kanyang lolo. Kinakabahang nilapitan ni Hilario si Lolo Miguel. Doon niya nakita ang malaking sugat nito sa tiyan at maging ang likod ng ulo nito ay dumudugo. Lolo Miguel! Lolo Miguel, gumising ka! Lolo! Tikboy, ano nangyari kay Lolo? Pare, may isang mas malaking aswang ang biglang sumugod. Sa tingin ko, ayun ang pinuno nila. Yung aswang na yun ang may gawa niyang kay Lolo Miguel. Pinulsuhan ni Hilario ang lolo niya. Sa kabila ng pangyayaring yun, ay pinilit niyang kumalma dahil alam niyang walang maitutulong kung mag-i-hysterical siya. May pulso pa siya, pero mahina. Kailangan natin siya madala sa ospital. Meron ba sa inyo may sasakyan dito? Meron, si Kuya Robert, may tricycle siya. Isandali at tatawagin ko lang. Pakibilisan lang, Tikboy. Salamat. Nagmamadaling umalis si Tikboy, habang si Hilario naman ay awang-awang nakatingin sa walang malay
na si Lolo Miguel. Hindi nagtagal ay bumalik na si Tikboy. Nasa labas na ang tricycle ni Kuya Jobert. Umatras na rin ng mga aswang. Dali na natin si Lolo Miguel sa ospital. Tara na! Pinagtulungan ni na Hilario na buhatin si Lolo Miguel. Isinakay nila yon sa loob ng tricycle habang nasa tabi nito si Hilario. Si Tikboy naman ay sa likod sumakay. Nang umandar na ang tricycle ay hinawakan ni Hilario ang malamig na kamay ng kanyang lolo. Parang awa mo na, Lo. Huwag po muna kayo mawawala. Lumaban po kayo, Lo. Kaya nyo yan. Diyos ko, huwag niyo po munang kukuhanin si Lolo sa akin. Nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan ko pa po siya. Hindi pa po ako handang mawala si Lolo Miguel. Kulang na lang ay lumipad ang tricycle sa bilis ng takbo nun. Nang nakarating na sila sa ospital, ay agad na tumakbo si Tikboy papasok ng ospital upang tumawag ng mga nurse. Paglabas ni Tikboy ay may kasunod na itong mga nurse na may dalang stretcher. Agad na inihiga ng mga yon si Lolo Miguel sa stretcher at mabilis na ipinasok sa emergency room. Habang naghihintay sa labas ng emergency room, ay hindi mapakali si Hilario. Panay ang lakad niya habang si Tikboy ay nakaupo, ngunit bakas din ang pag-aalala sa muka. Kasalanan ko to, Tikboy. Kung binantayan ko lang sana si Lolo Miguel habang nakikipaglaban siya, ay hindi ito mangyayari sa kanya. Wala sana tayo ngayon dito sa ospital. Pare, sandali lang. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari kay Lolo Miguel. Kung meron man dapat sisihin ay walang iba kundi yung mga aswang na yun. Lalo na yung aswang na gumawa nung kay Lolo Miguel. Nako, makita ko lang talaga siya. Tatadtarin ko siya ng pinong-pino at gagawin ko siyang bopis. Sana naman makaligtas si Lolo. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala siya. Matapang si Lolo Miguel, Hilario. Sigurado ako na malalampasan niya yan. Alam ko na hindi pa niya oras para mamatay. Nung wala ka sa baryo natin at palagi kaming nag-uusap, ay madalas niyang sabihin sa akin na gusto niyang masaksiyan ang paglaya ng baryo natin mula sa mga aswang na sumasalakay doon. Naramdaman ko kung gaano niya kagustong matapos na ang kaguluhan sa baryo natin. Kaya kahit matanda na siya, ay patuloy pa rin siyang nakikipaglaban sa mga aswang. Mas lalong napaiyak si Hilario sa mga sinabi ni Tikboy dahil napatunayan nun ang labis na pagmamahal ni Lolo Miguel sa kanilang baryo. At kahit pa ibuwis nito ang sariling buhay, ay gagawin ito. Makalipas ang ilang araw, ay nanatili sa ospital si Lolo Miguel dahil ayon sa doktor ay nasa comatose state ang matanda at walang nakakaalam kung kailan ito magigising. Buhay man si Lolo Miguel, ay labis pa rin ang pag-aalala at awa rito ni Hilario dahil hindi siya sanay na makitang nakahiga lang ang kanyang lolo. Kahit hindi siya sigurado kung naririnig ba siya ng matanda, ay kinakausap niya pa rin ito. Lolo, sana magising ka na. Marami pa tayong aswang nakakalabanin eh. Saka pangako, maghahanap na kagad ako ng mapapangasawa ko para mabigyan na kita ng apo. Alam ko na yun talaga ang gusto mong mangyari, di ba, Lo? Pangako, mas babantayan na kita kapag nagising ka na, Lo. Miss na miss ko na marinig ang boses mo, Lo. Pati mga tao sa baryo ay nag-aalala sa'yo. Kapag umuuwi ako ron, palagi sila nagtatanong kung kumusta ka na. Lo, lumaban ka, Lo. Alam kong kaya mo yan. Sa gitna ng pakikipag-usap ni Hilario kay Lolo Miguel, ay dumating si Kapitan Luis. Kayo pala, Kapitan. Magandang umaga po. Para sa akin, ay di magiging magandang umaga ko hanggat hindi nagigising si Lolo Miguel. Ano na pala ang sabi ng doktor? Kumusta? Kailan daw magigising si Lolo Miguel?
Hindi pa rin po alam ng mga doktor eh. Pero ang sabi po sa akin ay stable na raw po ang lagay ni Lolo at talagang hihintay na lang na magising siya. Nakakalungkot na nangyari yan sa lolo mo, Hilario. Matapos ang napakaraming pagsasakripisyong ginawa niya, ay ganyan pa ang makukuha niya. Kaya nga po, Kapitan eh. Ganun pa man. Alam ko na walang pinagsisisihan si Lolo sa ginawa niya. Alam ko kung gano'n niya kamahal ang baryo natin. Maiba ako, Kapitan. Kumusta na nga po pala yung sinabi ko po sa inyo nung huli tayong nagkausap? May kasagutan na po ba kung bakit hindi nauubos sa mga aswang? Sa ngayon ay wala pa ako nakukuhang kasagutan. Pero may mga tao na akong inutusan para mag-imbestiga. Huwag kang mag-alala, Hilario. Sigurado ko na makakakuha rin tayo ng kasagutan. Maging matyaga lang tayo sa paghihintay. Maraming salamat po at kumikilos kayo, Kapitan. Napakaswerte ng ating baryo dahil meron kaming kapitan na kagaya nyo. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin, Hilario, dahil ginagawa ko lamang ang aking sinumpaan tungkulin. Oo nga pala, tungkol sa mga bayarin nyo rito sa ospital, huwag mo nang alalahanin yon dahil sasagutin ko na ang lahat ng kailangang bayaran. Hihingi ako ng tulong sa iba't ibang sangay ng gobyerno para makalikom tayo ng pera para kay Lolo Miguel. Naku, maraming salamat po ulit, Kapitan. Napakalaking bagay po niyan para sa amin ni Lolo. Maliit na bagay lamang ito kumpara sa mga nagawa ni Lolo Miguel para sa baryo natin. Oo nga pala, kailangan ko nang umalis. Talagang dumaan lamang ako rito para kumustahin ang lolo mo. Hilario, tibayan mo lang ang loob mo. Marahang tumango si Hilario. Matapos yun, ay lumabas na si Kapitan Luis ng silid na yun. Sakto na pag-alis nito ay siyang pagdating naman ni Tikboy na may dalang pagkain para sa kanila. Anong ginawa rito ni Kapitan Luis? Namasyal. Ang piloso po naman ito. Ano bang gagawin dito ni Kapitan? Siyempre, dinalaw niya si Lolo Miguel. Nakakatuwa nga kasi abala siya sa baryo natin. Pero nagkaroon pa rin siya ng oras para puntahan dito si Lolo. Aba, dapat lang napuntahan niya rito si Lolo Miguel, no? Napakalaki kaya ng naitutulong ng lolo mo sa baryo natin. Bakit naman ganyan ka magsalita kay Kapitan Luis? Tingin ko parang galit ka sa kanya. Hindi naman sa galit ako sa kanya. Inis lang siguro. Kasi kahit isang beses hindi ko siya nakitang nakipaglaban sa mga aswang. Hindi ba dapat siya ang nangunguna sa bagay na yon? Kasi siya ang kapitan ng ating baryo. Baka kasi wala siyang kasanayan pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit na. Bakit naman yung mga kalalakihan na nakikipaglaban sa mga aswang? Wala rin naman silang kasanayan Pero nagpaturo sila kay Lolo Miguel. Bakit hindi yun gawin ni Kapitan Luis? Hayaan mo na, ikaw naman, Tikboy. Ang importante ay may naitutulong pa rin siya sa baryo natin. Siya nga pala. Anong pagkain niyang binili mo? Fried chicken at kanin. Bumili ako sa maliit na fast food restaurant. Tara na, kumain na tayo at nagugutom na ako Inayos na ni Tikboy ang mga pagkain sa maliit na lamesa at agad nilang pinagsaluhan yon. Habang kumakain ay nagpatuloy naman ang kanilang pag-uusap. Alam mo pare, ngayon nandito sa ospital si Lolo Miguel, kinakabahan ako sa mangyayari sa baryo natin. Siya lang kasi talaga ang biyasa sa pakikipaglaban sa mga aswang sa lugar natin, di ba? Yan nga rin ang iniisip ko, pare. Kapag nalaman ng mga aswang na wala na sa baryo si Lolo ay paniguradong mas lalong lalakas ang loob nilang umatake ng umatake. Pero may naisip ako, Hilario. Hindi ba napag-usapan natin dati na ikaw ang pwedeng pumalit kay Lolo mo bilang manunugis? Ano kaya kung habang tulog pa si Lolo, ikaw na muna ang pumalit sa pwesto niya? Kahit anong gawin ko, ay hindi ko mapapalitan si Lolo. Marami pa akong kakaining bigas, isa pa. Wala ako nang meron siya, pare. Gaya ng mutya ng bawang na meron siya? Di ikaw na muna ang gumamit nun. Sandaling natigilan si Hilario. Napatingin siya sa natutulog na si Lolo Miguel. Nakasuot pa rin sa leeg ng matanda ang mutya ng bawang na kahit kailan
ay hindi nito hinubad. Napalunok siya at habang nakatingin siya sa mutya ng bawang, ay tila may boses na bumubulong sa kanya na kunin niya yun. Bakit bigla ka yatang tumahimik? Naisip ko lang pare na may punto ka. Minsan talaga'y gumagana rin pala ang utak mo, no? Grabe ka naman magsalita sa akin. Ano ba tingin mo sa akin? Walang utak? Ano ka ba? Tignan mo tong taong to. Papuri nga yun eh. Sa tingin ko ay tama ka na ako muna ang gumamit ng mutya ng bawang ni Lolo. Hindi ko alam kung papayag ba siya pero wala naman siya magagawa eh. Kasi comatose siya ngayon. Talaga pare? Kaya mong gamitin ang mutya ng bawang? Oo naman. Bata pa lang ako ay suot na ni Lolo yun at nakikita ko kung anong dasal ang ginagawa niya sa mutya niyang yun. Sa bagay, kung meron mang may nararapat na gumamit ng mutya ng bawang, ay walang iba kundi ikaw. Kasi apo ka ni Lolo Miguel. Nang sandaling yon, ay nagkaroon ng konting pag-asa si Hilario na kahit wala sa baryo nila si Lolo Miguel, ay magkakaroon pa rin sila ng laban sa mga aswang. Pagkatapos nilang kumain, ay lumapit si Hilario kay Lolo Miguel at hinawakan niya ang isa nitong kamay. Lolo, hindi ko po alam kung naririnig mo po ako ha. Pero sana po, naririnig mo ang mga sasabihin ko. Hindi ko alam kung papayag kayo pero nais ko pong hiramin muna ang mutya ng bawang sa inyo. Hayaan niyo po akong maging pansamantalang tagapangalaga nito upang protekta ng ating baryo mula sa mga aswang. Nangangako po ko, Lo, na gagamitin ko to sa kabutihan at hindi sa pansariling interes lamang. Maingat na inalis ni Hilario ang mutya ng bawang na nakasabit sa liig ni Lolo Miguel. Nang hawakan niya ang mutya, ay naramdaman niya na bahagyang mainit yun. Inisip niya na yun ay isang senyales ng pagtanggap ng mutya ng bawang sa kanya bilang pansamantalang tagapangalaga nito. Isinuot ni Hilario sa kanyang leeg ang mutya. Isang malalim na paghinga ang kumawala sa kanya at sandali siyang napapikit nang maramdaman niya ang paggapang ng enerhiya sa kanyang buong katawan. Angas mo pare. Bagay pala sa iyo ang mutya ni Lolo Miguel eh. Hindi ka na mukhang sundalo. Mukha ka ng totoong manunugis na isang antingero. Astig! Pansamantala lamang to, Tikboy. Kapag nagising na si Lolo Miguel at kaya niya nang makipaglaban, ibabalik ko na to sa kanya. Alam mo naman na napakahalaga para sa kanya ng mutyang to. Mariin na naikuyom ni Hilario ang kanyang mga kamay dahil nararamdaman pa rin niya ang pagdaloy ng enerhiya sa kanya na alam niyang mula sa mutya ng bawang. Muli niyang sinulyapan si Lolo Miguel at tahimik siyang nangako rito na hindi niya ito bibiguin. Simula noon, pinangunahan na ni Hilario ang pakikipaglaban sa mga aswang. Nang sumalakay ang isang grupo ng mga aswang sa kanilang baryo, ay doon nakita at naramdaman ni Hilario ang kakaibang kapangyarihan ng mutya ng bawang. Mas naging matalas ang kanyang paningin, mas mabilis ang kanyang galaw, at mas naging epektibo ang pag-atake niya gamit ang matalas na itak. 3 magkakasunod na gabi na walang tigil na umatake ang mga aswang. Ngunit sa bawat gabi, si Hilario ay lalong nagiging mabangis. Isa-isang bumabagsak ang mga halimaw sa kanyang harapan dahil sa likas na husay niya sa pakikipaglaban at sa tulong na rin ng mutya ng bawang. Ang mga taong dating natatakot ay nakakita ng bagong pag-asa sapagkat tila naging isang napakalaking bangungot si Hilario para sa mga aswang. Sa loob ng 3 gabing yun ay dumanak ang dugo, hindi ng mga tao, kundi ng mga aswang na patuloy na dumarami at tila hindi nauubos. Isang umaga, nasa bahay si Hilario habang abala siya sa paghahasa ng kanyang itak
na ginagamit niya sa pakikipaglaban. Maya-maya pa ay dumating si Tikboy na galing sa pagbabantay kay Lolo Miguel sa ospital. Simula kasi nang gamitin ni Hilario ang mutya ng bawang, ay hindi niya na nagawang bantayan ang lolo niya sa ospital tuwing gabi dahil sa nagbabantay siya sa baryo nila. Kumusta na si Lolo Tikboy? Ayun, petiks pa rin si Lolo. Tulog pa rin. Kailan kaya siya magigising? Mag-iisang linggo na rin pala simula nang maospital siya. Pero ang sabi ng doktor, maayos naman ang lagay niya. Siguro talagang pagod lang si Lolo Miguel sa dami ng ginagawa niya rito sa baryo. Kaya gusto niyang mahaba ang tulog niya, o di ba? Puro ka talaga kalokohan, Tikboy. Subukan mo sabihin niyan kay Lolo kapag nagising siya at paniguradong mababatukan ka nun. Sanay na ako sa batok ni Lolo Miguel, pare. Wala nang epekto yun sa akin. Oo nga pala, pare. Maiba ako. Alam mo bang habang papunta ako rito, ay narinig ko sa kumpulan ng mga tao na pinag-uusapan kanila. Ano namang sinasabi nila tungkol sa akin, pare? Pinagchichismisan ba nila ako? Parang gano'n na nga. Pero magandang chismis naman ang narinig ko, kaya wala kang dapat ikagalit. Totoo ba yung sinasabi nila na 3 gabi ka nang nakikipaglaban sa mga aswang at ang sabi nila ay mas magaling at mas malakas ka raw kumpara kay Lolo Miguel? Totoong 3 gabi na ako nakikipaglaban sa mga aswang, pare. Kasama ang ilang kalalakihan sa ating baryo. Pero hindi ako mas gagaling kay Lolo. Wala pa rin tatalo kay Lolo Miguel dahil siya ang original na manunugis. Ama ka naman sa sinabi mong yan, pare. Pero nakita ko kasi sa mga mata ng tao na parang bigla silang nabuhayan ng loob nang dahil sa'yo. Iba ka talaga. Kaya nakaka-proud maging kaibigan mo eh. Salamat pala kung ganun. Yan naman talaga ang gusto kong mangyari. Ang hindi mawalan ng pag-asa ang mga tao rito na matatapos din ang lahat ng ito. Pero hindi ko ito magagawa kundi dahil sa mutya ng bawang ni Lolo Miguel. Kung wala yon, hindi ako magiging malakas sa tuwing nakikipaglaban ako sa mga aswang. Ano ka ba, pare? Huwag mong alisin ang katotohanan na talagang magaling at malakas ka. Saka panigurado na hindi gagana yung mutya kung hindi ka karapat-dapat na umawak nun. Nako, hindi na tuloy ako makapaghintay na magising si Lolo Miguel at malaman niya ang lahat ng ginawa mo, pare. Sigurado ako na matutuwa yun at mas lalo ka pa niyang ipagmamalaki. Palagi kong ipinagdadasal na sana'y magising na nga si Lolo Miguel. Siya talaga ang pinaka-inspirasyon ko kung bakit ko ito ginagawa, Tikboy. Gusto ko na pagising niya ay tapos na ang problema natin sa aswang para wala na siyang iintindihin. Bilang apo niya, gusto ko rin na magpahinga na siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kasi talagang matanda na siya. Sa gitna ng pag-uusap ni Hilario at Tikboy, ay biglang dumating si Kapitan Luis. Pasensya na kung nagpunta ako rito ng walang pasabi, Hilario. Gusto kong magpasalamat sa'yo dahil 3 gabi ka nang nakikipaglaban sa mga aswang. Nakakatuwa na gaya ng yung lolo ay mahusay ka rin palang makipaglaban. Maraming salamat po, Kapitan. Oo nga pala. Nandito rin ako upang kausapin ka tungkol dun sa sinabi mo sa akin na dapat alamin natin kung bakit tila hindi nauubos sa mga aswang. May nakuha na akong kasagutan mula sa mga taong inutusan kong alamin ang sagot sa bagay na yan. Talaga po, Kapitan? Mabuti naman po kung ganun. Ano po pala ang dahilan kung bakit hindi nauubos sa mga aswang? Ayon sa mga taong inutusan ko, ay sinundan nila kagabi ang mga aswang matapos niyo silang harapin. Nakarating sila sa isang maliit na baryo sa loob ng kagubatan. Sa tingin nila, ayun ang kuta ng mga aswang. Meron silang baryo ron, na gaya na sa atin, pero puro mga aswang ang nakatira. Ibig sabihin, isang baryo po ng mga aswang? Tama ka, Tikboy. Masasabi ko na isa nga yung baryo ng mga aswang. Isang baryo kung saan nagpaparami sila. Yun ang kasagutan kung bakit sila dumadami. Naisip ko sana na
ipadala ka sa baryong yon, Hilario, upang sugpuin ang mga aswang na naroon. Patayin mo silang lahat nang sa gayon ay wala ng aswang sumalakay sa ating baryo. Yan din po naisip ko matapos ng mga sinabi niyo, Kapitan. Yan lang po ang paraan upang tuluyang masugpo ang mga pesting aswang na yan. Sandali pare, ang ibig ba't sabihin mag-isa kang susugod sa baryo ng mga aswang? Sa aking palagay, ayun ang pinakamabuti nating gawin. Nakita ko kasi ang husay at galing ni Hilario sa pakikipaglaban sa mga aswang. At naniniwala ko, nakakayanin niya kahit isang batalyon pa ng mga aswang ang kanyang harapin. Isa pa, susugod dun si Hilario habang umaatake ang mga aswang dito sa ating baryo. Habang nakikipaglaban ang mga kalalakihan dito sa mga aswang, naroon naman si Hilario sa baryo ng mga aswang upang wasakin ang lugar na yun. Hindi ba magandang ideya yun? Maganda nga po naisip niyo, Kapitan. Mukhang yan na nga ang tanging paraan para magwakas ng pagsalakay ng mga aswang sa baryo natin. Pre, sasamahan kita. Hindi pwedeng hayaan kitang mag-isa na magpunta ron. Wag na pare, kaya ko na mag-isa yun. Hindi pwede. Mas maganda na may kasama ka at ako ang perpektong sidekick mo. Kapitan, payagan niyo na po akong samahan si Hilario. Parang awa niyo na po. Kung yan ang gusto mong gawin ay bahala ka, Tikboy. Mas mainam nga sigurong dalawa kayong magtutungo ron. Narito nga pala ang mapa, papunta sa baryo ng mga aswang. Ginawa yan ng mga taong inutusan ko. Isang papel ang inabot ni Kapitan Luis kay Hilario na agad naman niyang tinanggap. Sandali niya yung tinignan at saka siya muling tumingin kay Kapitan. Siguro ay mga 1 oras na paglalakad ang gagawin nyo bago kayo makarating sa baryong yon. Kaya sa sandaling umatake muli ang mga aswang, ay kailangan umalis na kagad kayo. Naiintindihan ko po, Kapitan. Nangangako po ako na gagawin ko ang lahat para wasakin ang baryong yon. Hangad ko ang tagumpay mo, Hilario. Dahil ang magiging tagumpay mo ay tagumpay din ng ating buong baryo. Matapos yun, ay umalis na si Kapitan Luis. Muling tinignan ni Hilario ang mapa at habang nakatingin siya roon, ay isang panibagong pag-asa ang sumibol sa dibdib niya. Alam niya na sa sandaling mawasak niya ang baryo ng mga aswang, ay mawawalan na ng kakayahan ng mga aswang na makapagparami at yun na ang magiging mitya ng pagkasugpo ng mga aswang na halos gabi-gabing nagdudulot ng takot at kamatayan sa kanilang baryo. Sa mga nakalipas na gabi, ay palagi nang nasa bahay ni Hilario si Tikboy upang maging handa sila kung sakaling biglang sumalakay muli ang mga aswang. Isang babaeng residente ng baryo nila ang pinakiusapan ni Hilario na magbantay kay Lolo Miguel para hindi sila masyadong mag-alala sa matanda. Isang gabi ay nasa labas ng bahay sina Hilario at Tikboy. Nakasabit sa leeg ni Hilario ang mutya ng bawang at may hawak siyang itak. Palagi ring nasa bulsa niya ang mapa na ibinigay sa kanya ni Kapitan Luis. Habang si Tikboy ay hawak ang isang sibat na may napakatulis na dulo. Pare, bakit kaya ilang gabi nang hindi sumasalakay ang mga aswang, no? Hindi pa tuloy tayo makapunta sa baryo nila. Hindi ko nga rin alam, Tikboy. Ang hirap din kasing basahin ang utak ng mga aswang. Talagang hindi natin alam kung kailan sila sasalakay. Pero wala tayong magagawa, kundi ang maghintay. Pero pare, sigurado ka ba na magiging epektibo tong plano ni Kapitan Luis? Nagtataka lang kasi ako kung bakit gusto niya na mag-isa ka lang na sumugod sa baryo ng mga aswang. Hindi naman ako mag-isa. Di ba kasama kita? Kahit na. Hindi ba mas maganda kung mas marami tayo? Hindi nga natin alam kung gaano karaming aswang ang madadatnan natin sa baryong yun eh. Naiintindihan ko ang plano ni Kapitan, pare. Siyempre, mas kailangan ng mas maraming makikipaglaban dito sa baryo natin. Saka bakit mo ba nasasabi ang mga yan? Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, pwede namang ako na lang ang magpunta ron eh.
Hindi naman sa natatakot ako, pare. Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ko sa plano ni Kapitan Luis. Alam mo, Tikboy, umamin ka nga sa akin. May galit ka ba kay Kapitan Luis? Parang palagi mo na lang kasi siyang pinagdududahan eh. Pare, ewan ko ba? Pero sa atin na lang to, pare, ha? Mabigat kasi talaga ang loob ko kay Kapitan Luis noon pa man eh. Ano? Aba, bakit naman? Napakabait nga nung tao eh. Sobrang matulungin pa. Hindi ko rin alam. Kahit mahilig siyang tumulong, lalo na sa mga nangangailangan, ay mabigat pa rin talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Ewan ko, pare. Pero sana mali ako ng pakiramdam sa kanya. Kung ako sa'yo pare, ay pilitin mong alisin yung hindi mo magandang pakiramdam kay Kapitan Luis. Wala kang dapat na ikaduda sa kanya. Kasi nakikita ko namang ginagawa niya ang lahat para mapabuti ang baryo natin eh. Kumibit balikat na lamang si Tikboy at hindi na nagsalita pa. Nakiramdam si Hilario sa paligid. Pinakiramdaman niya ang hangin at kung merong senyales na may mga paparating na aswang. Hindi nagtagal ay narinig na nila ang sigawan ng mga tao sa hindi kalayuan. Tumakbo si Tikboy papunta roon at nang bumalik ito ay habol na nito ang paghinga. Pare! May mga aswang nang umaatake! Pero kakaunti lang sila! 5 aswang lang! Kahit ilang aswang pa sila, ay kailangan na nating umalis upang magtungo sa baryo nila. Sige na, kunin mo na yung lampara sa loob para makaalis na agad tayo. Nagmamadaling kinuha ni Tikboy ang lampara sa loob ng kubo ni Hilario. Paglabas nito ay hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad silang naglakad patungo sa gubat upang puntahan ang baryo ng mga aswang. Sinundan ni Hilario at Tikboy ang direksyon na itinuturo sa kanila ng mapa. Kahit mabilis ang kanilang paglalakad, ay siniguro nila na tama ang kanilang dinadaanan. Halos mag-iisang oras na ang nakakalipas at alam ni Hilario na kailangan na nilang makarating sa baryo ng mga aswang bago pa man matapos ang ginagawang pag-atake ng mga aswang sa kanilang baryo. Pare, sigurado ka bang tama ang dinadaanan natin? Hindi ba sabi ni Kapitan Luis ay 1 oras lang tayo maglalakad? Aba, parang 1 oras na yata ang nakakalipas pero wala pa rin tayong nakikitang baryo ah. Marunong akong tumingin ng mapa pare. Kaya sigurado ako na nasa tamang daan tayo. Nakalagay dito na medyo malapit na tayo kaya huwag ka nang maingay. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Hanggang isang ilog ang kanilang tinawid. Ayon sa mapa, pagkatawid nila sa naturang ilog ay nasa unahan na ang baryo ng mga aswang. Hindi nagtagal ay tumambad kina Hilario ang isang maliit na baryo na may mga bahay na gawa sa dahon ng anaw at kawayan. Nagtago muna sila sa likod ng isang makapal na halaman upang magmasid sa baryo. Nandito na tayo, Tikboy. Yan na ang baryo ng mga aswang na sinasabi ni Kapitan Luis. Yan na ba talaga yung baryo ng mga aswang, pare? Bakit wala akong nakikita kahit 1 aswang? Hindi ba nakapagtataka? Nalilimang aswang lang ang sumalakay sa baryo natin tapos walang aswang dito. Hindi kaya nasa maling baryo tayo, pare? Nasa tamang baryo tayo. Yun ang nakalagay sa mapa eh. Pero tama ka. Nakapagtataka na walang kaaswang-aswang dito. Hindi kaya may ibang baryo na silang sinasalakay? Ang mabuti pa ay pumunta na tayo sa mismong baryo para malaman natin kung nasaan ang mga aswang. Dalhin mo ang lampara at huwag mong hahayaang mawala ang apoy niyan. Dahil yan ang gagamitin natin sa pagsunog sa baryo na yan kapag nasiguro natin na may mga aswang dyan. Sandali lang, pare. Pwede bang huminga muna ako? Nakakapagod din yung mahigit 1 oras na paglalakad natin eh. Ano ka ba? Wala na tayong oras para magpahinga. Bawat segundo ay mahalaga sa sandaling to, Tikboy. Kung gusto mo, ay dito ka na lang at ako na lang ang pupunta doon. Huwag mo naman akong iwan dito, pare.
Baka mamaya may umataking aswang sa akin dito eh. Kasama na lang ako sa'yo. O kita mo na. Sasama ka rito tapos takot ka naman pala. Basta mauuna ako. Tapos sa likod lang kita. Nauna nang lumabas si Hilario sa likod ng makapal na halamanan habang si Tikboy ay nasa kanyang likuran. Maingat ang bawat hakbang nila upang hindi sila lumika ng kahit na anong ingay. Sa tulong ng mutya ng bawang ay mas naging matalas ang pakiramdam ni Hilario. Pagdating nila sa gitna ng baryo ay doon na siya nakaramdam ng kakaiba. Naging mabigat ang hangin at may naaamoy siyang tila kahalintulad sa nabubulok na karne. Tikboy, maganda ka. Sa tingin ko'y mali tayo ng akalang walang aswang sa baryong to. Ano? Nasaan sila? Nasaan ang mga aswang? Nasa paligid lang natin sila, Tikboy. Nagtatago. Kumanda ka. Hoy mga aswang! Alam ko nasa paligid lang kayo. Huwag na kayong magtago. Harapin niyo kami. Ano ka ba pare? Bakit mo naman sila pinapalabas? Pambihira ka oh! Ano bang pinunta natin dito? Hindi ba para ubusin ang mga aswang sa baryong to? At para hindi na sila makapaminsala sa baryo natin? Kaya nga tayo pinadala rito, di ba? Para sa bagay na yun. Kapwa natigilan sina Hilario at Tikboy nang magkakasabay na nagsilabasan mula sa mga madidilim na bahagi ng baryo ang mga aswang. Ang ilan ay gumagapang sa bubong ng mga bahay at may ilan na unti-unting bumababa mula sa mga puno. Sa loob ng ilang sandali ay napaligiran na sila ng napakaraming mga aswang. Humanda ka, Tikboy. Huwag mong hahayaan na mapatay ka nila. Pare, may laban ba tayo sa kanila? Anak ng tutya oo. Napakarami nila. Hindi to ang oras para matakot at pagginaan ka ng loob. Isipin mo ang pamilya mo naghihintay sa'yo sa bahay nyo. Isipin mo ang mararamdaman nila kapag namatay ka sa lugar na to. Unang sumalakay ang dalawang aswang na mabilis ang galaw, ngunit sinalubong ang mga ito ni Hilario ng sunod-sunod na pagtaga. Sa bawat pag-atake niya ay dama niya ang lakas na ibinibigay sa kanya ng mutya ng bawang. Habang abala si Hilario sa pakikipagpambuno ay muntik nang masugatan si Tikboy ng isang aswang mula sa likuran nito. Agad yung sinugod ni Hilario at tinaga sa leeg ang aswang bago pa nun malapitan si Tikboy. Maraming salamat pare ha. Mag-iingat ka, Tikboy. Pakiramdaman mo rin ang paligid mo. Sa pagkakataong yun ay magkakasabay ng sumugod ang maraming aswang. Si Tikboy ay nagpakitang gilas sa paggamit ng sibat. Tila bigla itong nagkaroon ng lakas ng loob. Kahit ilang beses na muntik nang masugatan si Tikboy ng mga aswang, ay palagi itong inililigtas ni Hilario. Nagpatuloy ang laban at patuloy na nagpakita ng husay at lakas si Hilario sa tulong ng mutya ng bawang. Ang lupa ay napuno ng duguan at sugatang mga katawan ng aswang. Hindi natinag si Hilario kahit napakarami ng mga aswang at dalawa lamang sila ni Tikboy. Ang kanyang galaw ay mabilis at sigurado na para siyang isang mandirigmang hindi napapagod. Makalipas ang napakahabang pakikidigma sa mga aswang sa baryong yon, sa wakas ay bumagsak na ang huling natitirang aswang. Kapwa habol ni na Hilario at Tikboy ang kanilang paghinga, pero may malaking ngiti sa kanilang labi dahil nagtagumpay silang ubusin ang mga aswang sa baryong yon. Pare, nagtagumpay tayo. Wala nang mga aswang. Naubos natin sila pare. Tama ka, pare. Pero pare magaling ka rin palang makipaglaban ha. Pinahanga mo ko. Naiiya kasi ako sa'yo pare. Naisip ko na kung hahayaan kong matakot ako at panghinaan ng loob ay magiging pabigat lang ako sa'yo rito. Kailangan lang talaga natin labanan ng takot natin, pare, para magawa natin ang mga bagay na inaakala nating hindi natin kaya. Pero gawin na natin ang ipinunta natin dito.
Sunugin na natin ang baryong to para makabalik na tayo sa baryo natin. At baka hanggang ngayon ay nakikipaglaban pa rin sila sa mga aswang na nandun. Inuwa ni Hilario ang lamparang dala nila papunta sa baryo ng mga aswang. Inihagis niya yon sa isang kubo at agad yung nilamon ng naglalagablab na apoy. Patakbong umalis ang dalawa sa baryo at mula sa hindi kalayuan ay pinanood nila ang mabilis na paglamon ng apoy sa baryo ng mga aswang. Sana'y tapos na talaga ang bangungot na dulot ng mga aswang sa baryo natin, pare. Pagkatapos ng ginawa natin. Pakiramdam ko'y tapos na. Kasi nagtagumpay na tayong gawin ang pinapagawa ni Kapitan Luis eh. Tara na pare. Bumalik na tayo sa baryo at paniguradong matutuwa ang mga tao ron dahil may dala tayong magandang balita. Nagsimula ng maglakad sina Hilario at Tikboy palayo sa nasusunog na baryo ng mga aswang. Habang naglalakad, ay tahimik na nagdasal si Hilario na sana simula sa gabing yon ay babalik na ang kapayapaan at katahimikan sa kanilang baryo. Pagdating ni na Hilario sa baryo nila, ay nakikipaglaban pa rin ang mga kalalakihan sa mga aswang. Pero 2 aswang na lamang ang naroroon dahil ang 3 aswang ay wala ng buhay na nakabulagta sa lupa. Si Hilario ang mismong pumatay sa 2 aswang at doon na tuluyang natapos ang digmaan. Matapos yun ay umuwi na si Hilario sa bahay nila. Habang naglilinis siya ng katawan sa likod ng bahay, ay dumating bigla si Kapitan Luis. Hilario, kumusta ang pagpunta niyo ni Tikboy sa baryo ng mga aswang? May magandang balita po ako sa inyo, Kapitan. Nagtagumpay po kami ni Tikboy na ubusin po ang mga aswang sa baryong yun. Sinunog din po namin ang buong baryo para siguradong wala ng aswang ang mabubuhay doon. Aba, magandang balita nga yan. Binabati ko kayo ni Tikboy. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo, Hilario, na ikaw ang ipadala ko sa baryo ng mga aswang. Kailangan nating ipagdiwang ang tagumpay niyo ni Tikboy. Kaya't bukas na bukas, paparangalan ko kayong 2 sa liwasan. Naku, wag na po, Kapitan. Hindi na po kailangan ng mga ganyang bagay. Kahit sabihin niyo na lang po sa mga tao na wala nang aswang ang sasalakay sa baryo natin dahil naubos na natin sila at napabagsak na natin ang baryo nila. Okay na po ako sa ganun, Kapitan. Aba, hindi naman pwede yung sinabi mo. Ang mga dapat sa kagaya mo ay pinaparangalan. O siya, sige, alam ko na pagod ka, kaya iiwan na kita at hahayaan na kitang magpahinga. Muli, maraming salamat sa iyo, Hilario. Sinundan ng tingin ni Hilario ang papalayong si Kapitan Luis. Hindi niya maintindihan, pero tila hindi lubusang masaya ang kanilang kapitan sa sinabi niya. Ganun pa man, ipinagkibit balikat na lamang niya yon at ipinagpatuloy niya ang paglilinis ng kanyang katawan. Nang sumunod na araw, ay pinuntahan ni Hilario si Tikboy sa bahay nito upang sunduin para sabay na silang magtungo sa liwasan. Naabutan niya si Tikboy na nagsusuklay sa harapan ng salamin habang suot ang isa sa mga t-shirt na ipinasalubong niya rito. Uy, ano ba? Anak ng teteng, oo. Tama na yung pagpapapogi mo. Hindi na magbabago yung mukha mo, pare. Sandali lang naman. Ito naman oh. Ngayon nga lang nagpapapogi. Inaayos ko lang tumbok ko. Dapat walang nakatikwas. At kailangan plantsadong-plantsado para mas maging pogi ako. Pare, di sana, pinadilaan mo na lang sa aso yung buhok mo para hindi ka na nahihirapan. Tara na, kanina pa tayo hinihintay ni na Kapitan dun eh. Oo na. Ito na. Tara na nga. Bagyang natawa si Hilario. Matapos yun, ay magkasabay na silang nagtungo sa liwasan. Nang makita sila ng mga tao, ay nagpalakpakan ang mga yon. Pinuntahan nila si Kapitan Luis na nasa unahan. Mga kababaryo, nais kong bigyan niyo muli ng masigabong palakpakan ang 2 bayani ng ating baryo.
Umugong ang malakas na palakpakan ng mga tao. Napangiti ng malaki si Hilario. Napakasaya niya sapagkat alam niya na tapos na ang pakikipaglaban nila sa mga aswang. Habang si Tikboy naman ay panay ang kaway na parang isang artista na nasa harapan ng mga tagahanga nito. Alam kong marami na sa inyo ang nakakaalam ng ginawa ni na Hilario at Tikboy. Pero hayaan ninyong ilahad ko ito sa harapan ninyong lahat. Nang matuklasan natin na may nakatagong baryo ng mga aswang sa loob ng kagubatan, ay ipinadala ko roon sina Hilario at Tikboy. Inubos nila ang mga aswang na naroon at sinunog nila ang baryo ng mga aswang. Kaya simula ngayon mga kababaryo, ay makakatulog na tayo ng mahimbing sa gabi. Hindi na tayo mababahala na baka may mga aswang na umatake sa atin. At lahat ng yan ay dahil kina Hilario at Tikboy. Hilario, may nais ka bang sabihin? Meron po, Kapitan. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat dahil hindi kayo nawalan ng pag-asa na makakawala rin tayo sa takot sa mga aswang. Salamat din po sa Panginoong Diyos dahil alam ko na sa bawat pakikipaglaban natin ay kasama natin siya. Salamat din po sa mga matatapang na kalalakihan na nakipaglaban sa mga aswang. At syempre po, sa ating butihing kapitan na palaging nakasuporta sa ating lahat. Pero higit sa lahat, maraming salamat po kay Lolo Miguel dahil siya po nagturo sa akin kung paano maging matapang at ipagtanggol ang mga taong malalapit sa akin. Alam ko po na hindi pa natin siya makakasama sa araw na to dahil nasa ospital pa rin po siya hanggang ngayon. Pero gusto ko pong ialay ang araw na ito sa kanya. Ipagdasal po nating lahat na sana ay magising na po siya upang makabalik na po siya sa ating baryo. Muling umugong ang malakas na palakpakan ng mga tao matapos magsalita ni Hilario. Walang pagsidlan ang kasiyahan ni Hilario ng mga sandaling yon. Alam niya na magiging espesyal ang araw na yon sa kanilang baryo dahil yun ang araw na nakalaya na sila mula sa pagsalakay ng mga aswang. At sigurado rin siya na matutuwa ang Lolo Miguel niya kapag nagising na yon dahil sa isang napakagandang balita na sasalubong dito. Kinagabihan, patulog na sana si Hilario nang biglang dumating si Tikboy. May dala yung isang bote ng alak at isang buong lityong manok. Oh, pare, napasugod ka. Aba, teka, ano yan? Bakit may dala kang alak at pulutan, ha? Para saan ang mga yan? Nagtanong ka pa talaga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan natin mag-celebrate siyempre dahil sa tagumpay natin laban sa mga aswang. Saka, ngayon na lang ulit tayo makakapag-inom, di ba? O sige. Ilalabas ko na lamang ang lamesa kasi mas presko kung sa labas natin titirahin yung alak at pulutan na dala mo eh. Sandali lang ha, hintayin mo ako. Mag-isang binuhat ni Hilario ang lamesa at dinala niya yon sa labas ng bahay. Kumuha na rin siya ng baso at pinggan. Maya-maya pa ay nagpapalitan na ng tagay sina Hilario at Tikboy. Grabe pare, nakakamiss mag-inom ng ganitong oras, no? Nung may mga aswang kasing sumasalakay dito sa atin, ay hindi ka na makakapag-inom sa labas kapag gabi na kasi ikaw ang gagawing pulutan ng mga aswang panigurado. Sinabi mo pa paring Tikboy. Pero sana, magising na si Lolo Miguel para malaman niya ang magandang nangyari dito sa baryo. Paniguradong matutuwa yun kasi makakapagpahinga na siya sa pakikipaglaban niya sa mga aswang. Pero pare, alam mo, kanina dun sa liwasan, ang sarap pala sa pakiramdam na ang tingin sa'yo ng mga tao ay isang bayani. Pakiramdam ko tuloy eh. Marami ng mga babae magkakagusto sa akin ito eh. Nako, dahil lang pala sa mga babae, kaya ka sumama sa akin sa baryo ng mga aswang ha. Ikaw talaga, umiral na naman ang pagkamahilig mo. Oo naman pare, grabe ka naman sa pagkamahilig.
Pero bonus na lang yung pare. Siyempre, mas gusto ko na mailigtas ang baryo natin, no? Nagulat sina Hilario at Tikboy nang makarinig sila ng yabag ng papalapit na tao. Paglingon nila ay nakita nila si Kapitan Luis na naglalakad papunta sa kanila. Kapitan Luis, kayo pala. Nakakagulat naman kayo. Akala ko may aswang na naman eh. Wala nang aswang sa baryo natin. Kaya bakit naman ganyan ang iniisip mo, Tikboy? Nagpunta pala ako rito para kausapin ka, Hilario. Pero nag-iinom pala kayong dalawa. Eh di, Kapitan, samahan niyo na lang po kami sa pag-iinom. Tapos, dito na po natin pag-usapan ang sasabihin niyo. Umupo si Kapitan Luis. Kaharap nito, si Hilario. Tinagayan ni Hilario si Kapitan at agad nito yung ininom. Ilang beses na umikot ang tagay hanggang sa medyo naramdaman na ni Hilario ang epekto ng alak sa kanya. Oo nga pala, Kapitan. Ano pala yung sasabihin niyo sa akin? Ang katotohanan. Ha? Ano pong katotohanan? Ang totoong dahilan kung bakit kita pinadala sa baryo ng mga aswang. Hindi ako masaya na pinatay niyo ang lahat ng mga aswang sa baryong yun. Hindi ako natutuwa na sinunog niyo ang baryo ng mga aswang. Lasing ka na yata, Kapitan ah. Nagbibiro ka na eh. Tumahimik ka, Tikboy. Hindi ka ang kinakausap ko. Sorry naman po. Akala ko kasi tatlo tayong magkakausap dito eh. Kapitan, seryoso po ba kayo sa sinasabi niyo? Bakit hindi po kayo masaya sa ginawa namin ni Tikboy? Dahil ako ang pinuno ng mga aswang na sumalakay nun dito. Kapitan, ano po bang klaseng biro yan? Ang totoo, ipinadala kita sa baryo ng mga aswang upang doon ka mamatay. Dahil isa kang malaking banta sa aming lahi. Pinaghanda ko ang mga aswang na naroon upang tambakan kayo. Pero kahit napakarami nila, ay hindi sila nagtagumpay. Alam mo bang gusto kong ubusin ang mga tao sa baryong to? Dahil dito ko itatayo ang bago naming kuta. Pero paano ko pa yun magagawa kung pinatay nyo na ang lahat ng aking mga alagad? Teka. Lasing ka na yata, Kapitan eh. Kung ano-ano nang sinasabi mo eh. Ibang klase ka palang malasing ha. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit sinasabi ko to sa inyo? Dahil papatayin ko kayo ngayong gabi. At kapag napatay ko na kayo, gagawin kong mga aswang ang lahat ng tao sa baryong ito. Muli akong bubuo ng isang imperyo ng mga aswang, gaya ng ginawa ko noon. Habang nakatingin si Hilario kay Kapitan Luis, ay naramdaman niya na hindi yung nagbibiro. Bigla siyang kinabahan, ngunit alerto siya sa kung anuman ang susunod na mangyayari. Tumayo si Kapitan Luis at sa mismong harapan ni Hilario at Tikboy ay nag-anyong aswang ito. Naging nakakapangilabot ang itsura ni Kapitan Luis. Meron yung mahahabang kuko, mga matang pulang-pula at ang balat nito ay naging kulay itim. Diyos ko po! Ang pangit mo, aswang, Kapitan! Tikboy! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Aatakin sana ng aswang si Tikboy, pero mabilis na kinuha ni Hilario ang bote ng alak at ipinalo niya yon sa ulo ng aswang. Tumakbo si Hilario sa loob ng kubo upang kunin ang kanyang itak. Paglabas niya ay nakahiga na sa lupa si Tikboy habang nasa ibabaw nito si Kapitan Luis. Nakikipagpambuno ang kaibigan niya upang hindi ito masakmal ng aswang sa leeg. Pare, tulungan mo ako dito! Papatayin ako ni Kapitan! Mariing hinawakan ni Hilario ang mutya ng bawang na nakasabit sa kanyang leeg. Nang naramdaman niya ang enerhiya nun, ay saka siya sumugod sa aswang. Tatagain sana ni Hilario ang aswang, pero nasalag nito ang pag-atake niya gamit ang matutulis nitong mga kuko. Kamatayan ang kapalit ng pagpapabagsak niyo sa aking mga alagad!
At kamatayan din ang nararapat sa'yo dahil ilang taon mo na kaming nilinlang. Mabilis na umatake si Kapitan Luis at nahagip ng mga kuko nito ang balikat ni Hilario. Mahapdi ang naging sugat niya pero hindi niya yon ininda. Muling inatake ni Hilario ang aswang at naging mas mabilis ang kanyang mga galaw. Ngunit muling nakalmot si Hilario ng aswang sa binti at muntik na siyang bumagsak. Ngunit sa huling sandali ay ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Habang pasugod ang aswang ay sinalubong niya ito ng buong puwersa. Inikutan niya ang aswang at pumwesto siya sa likuran nito. Pagharap ng aswang kay Hilario ay buong lakas niyang itinarak ang itak sa dibdib ng aswang, direkta sa puso nito. Napasigaw si Kapitan Luis at pilit na kumakawala. Mas lalo pang ipinagdiinan ni Hilario ang itak habang diretso siyang nakatingin sa mga mata nito hanggang sa lumagpas ang dulo ng itak sa likod ng aswang. Hindi ito maaari. Para yan sa panluloko mo sa aming lahat, Kapitan. At higit sa lahat, para yan sa ginawa mo kay Lolo Miguel. Dahil alam kong ikaw ang aswang na umatake sa kanya. Kaya siya nasa ospital. Paghugot ni Hilario ng itak, ay bumagsak ang aswang sa lupa. Kumislot pa ng bahagya ang katawan ng halimaw bago yun tuluyan na mawalan ng hininga. Habang nakatayo si Hilario sa tabi ng walang buhay na katawan ng aswang, ay lumabas ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Pinalibutan sila ng mga yon at lahat ay nagimbal nang bumalik sa pagiging tao ang pinuno ng mga aswang at nalaman ng lahat na si Kapitan Luis yun. Sinasabi ko na nga, be. Kaya pala mabigat ang loob ko kay Kapitan eh. Kasi isa siyang aswang. Tama ka nga. Pero hindi pa rin naman siya nagtagumpay na sakupin ang tuluyan ng ating baryo. Nakakalungkot lang na yung inakala nating kakampi ay siya pala ang totoong kalaban. Mabuti na rin at siya na mismong umamin sa atin ng katotohanan. Ang akala niya yata ay uubra siya sa akin at sa kapangyarihan ng mutya ng bawang. Bakas pa rin sa mukha ng mga taong naroon ang pagkabigla sa katotohanang sumabog sa harapan ng mga ito. Ngunit alam ni Hilario na sa pagkamatay ni Kapitan Luis na siya palang pinuno ng mga aswang ay tuluyan ng nabigyan ng tuldok ang impyernong bumalot sa kanilang baryo. Pagsapit ng umaga ay nagtungo si Hilario sa ospital upang dalawin si Lolo Miguel. Pagpasok niya sa kwarto ng matanda ay naabutan niyang gising na si Lolo Miguel at kausap nito si Tikboy. Patakbong lumapit si Hilario sa lolo niya at tinabig niya si Tikboy dahil nasa harapan ito ng kanyang lolo. Lolo? Lolo! Totoo ba to? Gising na po kayo? Hindi pa. Hindi pa ako gising. Tulog pa ako. Nananaginip lang ako. Bihira ito. Ano ba sa tingin mo? Pasensya na po kayo. Sobrang saya ko lang po kasi gising na po kayo. Pero Lolo, marami po kayong kailangan malaman na sigurado po kong ikatutuwa ninyo. Ang alin? Na wala ng aswang ang sumasalakay sa baryo natin. At si Kapitan Luis pala ang pinuno ng mga aswang. Pero pinatay mo na siya. At ginamit mo ang mutya ng bawang nang hindi nagpapaalam sa akin. Yun ba? Ano? Paano niyo pong nalaman ang lahat ng yan? Ako nagkwento sa kanya, pare. Ang tagal mo kasi. Kaya ako na nagsabi sa kanya ng lahat. Para hindi ka na mahirapan, di ba? Walang hiya ka talaga, Tikboy. Inunahan mo pa talaga ako sa pagsasabi kay Lolo. Hayaan mo na, Apo. Maganda nga yun eh. At nang magising ako, ay magagandang balita agad ang bumungad sa akin. Labis kitang ipinagmamalaki, Hilario. At ikaw rin, Tikboy. Maraming salamat po, Lolo. Ginawa po namin ni Tikboy ang mga bagay na yon
para makapagpahinga na po kayo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Siya nga po pala, Lolo. Ito ho, ibabalik ko na po sa inyo ang mutya ng bawang. Akmang huhubarin na ni Hilario ang mutya ng bawang na nakasabit sa kanyang leg. Pero pinigilan siya bigla ni Lolo Miguel. May pagtatakang tumingin naman si Hilario sa kanyang lolo. Hindi na. Hindi mo na kailangan ibalik sa akin ang mutya, Apo. Simula ngayon, ay ikaw na ang magiging bagong tagapangalaga niyan. Ano po? Seryoso po ba kayo? Seryoso ako. Hindi ba nais mo na magpahinga na ako sa pakikipaglaban sa mga aswang? Hindi pwedeng walang maging tagapangalaga ang mutya ng bawang dahil mamamatay ang kapangyarihang taglay niyan. At wala nang ibang karapat dapat na humawak niyan, kundi ikaw lamang, Hilario. Sa labis na tuwa ni Hilario, ay niyakap niya ang kanyang Lolo Miguel. Mas lalong nadagdagan ang dahilan niya para maging masaya dahil bukod sa gising na ang kanyang lolo, ay ipinamana pa nito sa kanya ang mutya ng bawang na isang bagay na napakahalaga para kay Lolo Miguel. Matapos ang lahat, ay tuluyan ng bumalik ang kapayapaan sa baryo ni Hilario. Nagkaisa ang mga tao na hirangin si Lolo Miguel bilang bagong kapitan at malugod namang tinanggap yun ng matanda. Habang ang mutya naman ng bawang ay nanatili sa pangangalaga ni Hilario, natanda ng kanyang bagong tungkulin bilang tagapagtanggol ng kanilang baryo. Sa kanyang puso ay nanindigan siya na habang siya ay humihinga, ay hindi na muling maghahari ang kadiliman at kasamaan sa kanilang baryo.